Naging trio ko. Yan. Tapos guys, ito na. Umeffect na siya, sabay-sabay. First 2 months, grabe talaga as in. Sobrang dami ng hair fall ko. So imagine mo yung mga rate pag nagaganon mo. Meron ka na sa kama, meron ka na sa unan, meron ka na sa CR, meron ka na sa pag-shampoo. Yung rate na yun, normal na, madami, 10, ganyan. Pero grabe, siguro naging 100 yung... naging 100 siguro pang first month. Naging 100 ka, katakot. Para kang, ano talaga, ang dami mo nakukuha, tapos ang dami ng kalat. As in, minawalis ni mama yung sahig, ang dami kong buhok. Kasi, ganyan lang naman yung buhok ko na sa length eh. So, alam ko sa akin yun. What's up guys? JM here. Welcome sa iyong fitness journey. Ngayon, napunta ka sa video na to dahil nakita mo yung thumbnail and yung title. Pag-uusap natin ngayon ay ang buhok. Ang aking hair care journey. Pagpapatubo ng buhok para sa mga brothers dyan, mga gym bros, mga anything, mga kapatiran nating mga lalaki na napapanot, nakakalbo, mataas yung hairline, nakawala yung buhok sa tuktok. Para sa inyo itong video na to, share ko yung aking transformation dun sa hair care journey ko. Mga ginamit kong products, iisa-isahin natin. And then, gaano katagal, anong process, anong consistency. Lahat, sasabihin ko lahat sa video na to. Sana, stay tuned. For sure, matutunan kayo kasi since, yan. Hopefully nakikita nyo, bumalik yung ating hairline. Tapos kumapal na rin yung ating, yan. Yan. A little bit of background lang muna sa aking hair journey. Sa side ng father ko, lahat sila nakakalbo. So, yung lolo ko kalbo, tas 3 silang magkakapatid yung sa side ng dad ko. Kalbo silang lahat, lalo na yung second, as in skinhead. Parang hindi ko na yata naabutan na may buhok siya nung growing up. So, nasa genetics talaga namin sa side ng father na nakakalbo. So, medyo ina-anticipate ko na ganun yung mangyayari sa aming magkapatid. So, meron din akong brother, older brother. And then yun, minipis na rin yung buhok niya. Ako rin. Nag-start to, I think, nung college days. Kasi dati, pa-heart to eh. Dati, pa-heart shape. Tapos medyo makapal siya dito. And then, ang nangyayari nung unti-unti, parang umaakit siya, nagiging V. So, parang to nagiging V siya. And then, napapansin ko dun sa pagligo, yun, dumadami siya ng hair fall. Kapag shampoo na. So, pag ginano mo yung shampoo, yan, medyo dumadami na siya. Minsan 5, minsan 2, 3, ganyan. Pero laging meron. Dati kasi wala. So, sobrang dalang ng hair fall. And then, nag-i-increase siya throughout the years. And then, start nung 25 years old ako, hindi ko pa alam yung gagawin. And then, based sa research ko nun, as the years go on, since 30 years old na ako, that was 5 years ago. Siguro mga 27, nag-boom na yung Lazada tsaka Shopee. So, doon ako nag-search lang ako ng mga papakapal ng buhok. Tapos medyo narinig ko na yung una yung minoxidil. Doon lang yung pinakaunang product na narinig ko. Tapos hindi ko alam kung saan ko hahanapin. Luckily, 10 years ago, wala naman yung mga Lazada tsaka Shopee. Naghanap ako doon. Then may lumabas. Since nasa Mindanao pa ako, nasa probinsya, hindi ko pa medyo matagal yung products. So, a little bit of background lang dun sa paano ko na-discover yung ating hair care journey. Since, yun, ayoko pa let go eh. Wala naman akong bad thing about being kalbo sa ibang tao. Pero it's just me na, ayun, ayoko pang let go yung aking hair. So, medyo kwentuhan lang tayo, a little bit of vulnerability sa aking part. Since, yun nga, isa siyang struggle na na-conquer natin dahil sa consistency. So, gusto ko yung ganun mga transformation na pwede natin i-level up. So, katulad mo, nanonood ngayon, kung gusto mong ligtas pa yung hair mo, hairline, and pagkakapal ng buhok mo. Or, may mga friends and family ka na alam mo na makakatulong sa video na to. Makakatulong video na to sa kanila. Yun. Link it para sa inyo to, para sa inyo lahat to. Relate out ko lahat ng products. So, yun. Background lang muna yun. Binackground ko lang muna. Tapos, una ko na-discover yung minoxidil. Ang inuna ko noon ay yung Kirkland. Wala pang anything. Minoxidil lang. Tapos yung shampoo na thickener na natural. Tapos Derma Roller. So consistency is key. From the start, minoxidil. That was 3 years ago. Nag-start ako noon. Consistency talaga. Every day, morning tsaka gabi. So twice a day.
So, spray-spray lang yan. Ang ginagawa ko, bote yun eh. Patak-patak yun eh. So, ginalagay siya sa bote na spray. 7 spray. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5 days a week. Tapos yung buong Saturday night saka Sunday, hindi ako naglalagay ng minoxidil. Kasi Saturday night is derma roller night. So, derma roller tayo noon. Derma roller, roller. Tapos syempre, medyo maga pa yan. Tapos medyo may sugat-sugat pa, micro wounds. Pinapagaling ko muna siya ng Sunday, tapos balik ulit sa normal routine on Monday. Consistently for more than a year. And then, yun, kumapal yung buhok ko. Nakakatawa. Since, kala ko yun na yung end of the journey ko. Kala ko na-figure out ko na. Pero, after a year, tumubo yung buhok ko, makapal na. Pero napansin ko, hindi pa rin nawawala yung hair fall. Same pa rin yung rate, mas dumami siya. Parang gradual increase siya ng hair fall from 20 years old to 27 years old. So, hindi siya natanggal. Same pa rin yung rate ng hair fall. And then, quick tip pala muna sa minoxidil muna tayo before ko i-show yung mga products. Heads up sa minoxidil, meron talaga siyang shedding phase. So, pagka ginamit siya first time, siguro may mga 2 months pa kayo na 4 weeks to 2 months na shedding phase, which is sobrang daming malalaglag, nakakatakot. Yun yung medyo experience ko sa minoxidil. Pero based sa research ko, noong time na yun, is magandang effect yun kasi nangyari, effective yung gamot. Sinshed niya muna lahat para yung next na tutubo ay mas matibay. So yun yung ginagawa ng minoxidil, regrow the hair. Here, minoxidil. Ang una, ito, derma roller, which is nabanggit ko na. Make sure guys, ito, yan, itong mga, pag bibili kayo ng derma roller, yung mga points niya, dapat parang karayom talaga. Yun yung make sure nyo. 1.5 mm yung size nung haba. Tapos, make sure na hindi siya yung pa-triangle, dapat pakarayom siya. Since sinasabi ng mga derma, mas maganda daw yung stamp since pag ganun siya, up and down. Ito kasi pa-angle siya, so nag-roll siya. Mas malaking damage. So, yun na lang, take it into consideration since mas malaki nga yung damage. Kailangan micro wounds lang. Pero for me personally, ito yung ginagamit ko noon for 2 years. Ganyan yung ginagamit ko, roller. So, wala naman masyadong effect sa... Mas mabilis siyang gawin, mas madali. So, dun lang tayo sa sustainable. Next naman ay, ito, here, ano ba ito? Tawag yan. Yan, pang pagpatak mo or pagpa-spray mo ng minoxidil, nilalagay ko pala by the way sa generic na sprayer yung minoxidil para 7 spray lang. Tapos, ganun-ganun lang para makalat. So, yun yung unang OG ito. Here, ito na yung suklay. Huwag na kayo gumamit ng suklay since medyo nakaka-damage siya sa anit. Ito na lang. Since yan, rubber yan, malambot. Hindi madumi guys. Ano yan? Minoxidil na gamot. So, ganun lang. Pang-style mo na rin. Kung hindi mo gustong hawakan yung buhok mo, yun yung ginagamit ko for 2 years. And then, for 2 years, gumagamit ako noon. Pero, kumapal yung buhok ko, gumanda yung tubo, pero hindi natatanggal yung hair fall. Which is alarming pa rin. Marami pa rin hair fall sa kama, sa unan, sa sahig, sa CR. Tapos din pa rin shampoo. Marami pa rin ako nakukuha. So, after 2 years, napag-decidean ko na maggamit ng other products, which is parang internal na. So DHT kasi yung kinokos nung hair fall based sa research ko. And maganda rin mag-research kayo. Ito kasi more personal journey ko lang. Hindi naman ako magsasabi ng mga technical stuff. Ito lang yung ginagawa ko. And yun, kailangan kasi bukas natin yung DHT din sa hair natin para yung mga DHT sensitive na hair, hindi siya mag-fall off. So, maganda na malesen yung DHT through a gamot. So, disclaimer lang, ito ay hindi health advice, professional advice. Hindi siya pang doktor, hindi ako doktor. Wala akong medical field, anything. Ako lang ay normal na tao na gumagamit ng products. And ako mismo ay nagpareseta rin ng gamot kasi since nire-reseta tong next kong sasabihin na product. So, take into consideration, make sure na may derma kayo and or doctor kayo para ma-check yung blood work nyo. Since ako yung ginawa sa akin, nagpa-blood work muna ako, tapos chinek niya kung okay naman lahat yung signs. Since healthy naman tayo, thank God, fitness, buhat, meals, ganyan. Okay naman tayo sa lahat. So okay din yung blood work natin. And then, yan, recommend ako, sinulatan na ako, tapos sinend sa akin. And then makakabihin na ako, over the counter, sa kahit anong butika or lahat ng drugstore.
Ang una kong ginamit yung generic ito. Yan, yung generic ito. Yan, yan. Fina ang pangalan. Finasteride yun. Finasteride. So, Fina lang ang sabihin ko. So, yan. Gumamit akong generic. Pero yung mga generic, usually 5 mg lang. May isang product na parang US brand. Ang tawag nila is Propecia, which is yung 1 mg. Mas mahal yung mga 1 mg and yung Propecia na product. Sobrang layo. Ito parang, siguro yung isang pakete na 100 na piraso, parang ano na eh. Parang times 5 yung price nung sa Propecia. Parang ganun kalayo. So take into consideration. Tinry ko rin yung Propecia, which is okay din naman. Pero syempre mas mahal. Ang ginagawa ko na lang, ito, yan, may isa pa ako. Yan, ginagawa ko. 1 tablet, ginugupit ko hinahati ko ng kutsilyo into 4. So medyo susobra ako, 1.25 per tablet, per day. So, meron na lang isang day na hindi ako dati nag-fifina. So, para maging sakto lang, parang gano'n. Dapat maganda kasi 1 mg lang. Yun yung recommended ng doctors. So, yun yung ginagawa ko. Pero, as the weeks go on, ito yung side effect, which is, I'll be honest, side effect na medyo alarming. Pero, it will pass. So, ito, mag-decide kayo kung gusto nyo talagang may continue sa Fina na journey. Since ako, personally, nung nag-take ako nung Fina, may part dun sa, siguro after 2 weeks or after 1 week, may part dun sa effect niya, medyo masakit dun sa, sa yag balls. So medyo may sakit sa yag balls, siguro mga 2 days lang. Pero hindi naman yung sobrang sakit, hindi ka makakagalaw. Parang may something lang. So, yun yung pinaka-effect na sa akin. Pero after nung wala na, pag tinuloy-tuloy mo naman, nawawala naman siya. Yun lang. Tapos, sa mga dosage na, dati kasi nagkamali pa ako actually, to be honest. Nagkamali pa ako. Hindi ko nabasa na 5 mg pala to. So 5 mg yung tinitake ko for siguro mga mga 3 weeks ganyan. Doon ko lang na-realize. After noon, na-realize ko, shucks, masyado palang sobra yung tinitake ko. Nag-switch ako sa Propecia, yung 1 mg lang talaga. So, yun, doon ko naramdaman yung effect nun. Sobrang maramdaman mo pagka 5 mg ka. Or, pa nag-restart ako ng Fina, ng pag-consistent na take, doon mo maramdaman siya. Personally, sa akin yung nangyari. And yung iba rin naman na yun din yung experience. Medyo masakit siya sa yag balls ng onte. May onti. So after wala naman na. Ang nangyari doon, hindi ako satisfied doon sa result ng Fina. Parang wala nangyayari pa din. Same pa rin yung hair fall. Propecia, mahal talaga. Sobrang mahal. So, naghanap ako ngayon, which is okay na nga ngayon na meron na tayong Lazada at saka Shopee. And ito next na product na hanap sa Shopee. Pero before that, gusto ko munang mag-try ng mga topical solution. So, first, ang tinry ko, itong Trinoxeride na una ko nakita sa TikTok. Ayan, Trinoxeride. Ayan. So, ito, parang roller siya. Ayan. Meron din siya sa Shopee. I think meron din siya sa Lazada. So, gaganunin mo lang siya. Ayan, roll siya. Ayan. Trinoxeride, kasi sabi nila meron daw finasteride, tapos may minoxidil na 20%. Ano ba ito? 20% ba ito? Basta may 20% na minoxidil, tapos merong finasteride. So, tinry ko lang din siya. Tapos, tingin na naman ako sa TikTok, sa Shopee, ganyan. Meron na naman ako nakita na product, which is ito. Ayan, Soku. Na sobrang laki nung effect dun sa nagpa-market. Na sobrang panort na, tapos bilang tumubo yung mga baby hairs. Kasi nga, itong past na products ko, yan, hindi na siya nag-e-effect since kailangan talaga na ng Fina, tapos magandang product ng minoxidil. Naghanap din talaga ako. So ito, sa lumabas, syempre pag puro buhok na yung feed mo, yung mga lumalabas na mga products, ito talaga recommended ko. Ito, grower, ito na, internal na to. Nakausap ko din kasi ako ng isang derma, nag-recheck up ako ng kung ano mas maganda. Kung gusto ko kasi i-try naman yung internal na tinitake na minoxidil, tsaka finasteride na tinitake, or kung may finasteride siya na topical, parang si switch. So, ang i-intake ko is minoxidil na gamot, tapos ang ito-topical ko naman, this time, ay finasteride, Fina. So, parang baligtad. Dati kasi, ang tinitake ko inside is Fina, ang tinotopical ko is minoxidil. So, switch ko sana. Pero may nakita akong product, ito, grower, sa Shopee, makita niyo sa Instagram, na all-in-one na siya, minoxidil plus finasteride. Ito. Ay pangatlong buwan ko na. Kasi since gusto ko na talagang mag-all out, kasi once na tinry mo na to, tapos may nag-effect, kailangan mo siya i-continue. Consistency is key talaga. Yun yung number 1 name of the game. So, naghanap na talaga ako ng products na papasok talaga sa akin. Which is, anong nangyari ito? Ayan, nakahanap ako ng product na to. Tinuloy-tuloy ko lang, nagtiwala lang ako sa product. Kasi syempre, it takes 2 months para makita mo yung result.
Ito, sa morning, pagising ko, ito, nagtotop yung resolution ako ng pure lang na minoxidil. Yan, medyo malakas tong Misoki. Yan, TikTok, tsaka Shopee. Sada, I think meron. Yan, spray. Morning, 1 tablet, minoxidil plus finasteride, grower. Nakita sa Shopee, sa Instagram. Napin nyo na lang. Yan. Tapos ito yung both na minoxidil and finasteride na topical, ibig sabihin ini-spray. So, nag-all out na ako. Nag-all out na ako. Consistency, sige, sabi ko, lahat na ng products na try ko. Pero ito yung naging trio ko. Yan. Tapos guys, ito na. Umeffect na siya, sabay-sabay. First 2 months, grabe talaga as in. Sobrang dami ng hair fall ko. So imagine mo yung mga rate pag nagaganon mo. Meron ka na sa kama, meron ka na sa unan, meron ka na sa CR, meron ka na sa pansya-shampoo. Yung rate na yun, normal na, madami, 10, ganyan. Pero grabe, siguro naging 100 yung... naging 100 siguro pang first month. Naging 100 ka, katakot. Para kang, ano talaga, ang dami mo nakukuha, tapos ang daming kalat. As in, minawalis ni mama yung sahig, ang dami kong buhok. Kasi ganyan lang naman yung buhok ko na sa length eh. So, alam ko sa akin yun. Hindi naman siya naka-depress. Siguro anxiety lang. Tapos nakakalungkot. Sobrang nakakalungkot. Yun yung, hindi naman ako na-depress. Nakakalungkot. Ang ginawa ko, since wala na, no guts, no glory, kailangan consistency. Tinuloy-tuloy ko pa rin siya, ganun lang, everyday. And then, ang ginawa ko, punta akong SM. Namili ako ng cup. Tapos, namili ako sa Shopee ulit, namili ako ng mga cup para nakakalabas pa rin ako, tapos naka-cup na lang muna ako. Pag gym, naka-cup pa rin ako ng yung water resistant, pawis resistant na cup. Ganun lang, tuloy-tuloy lang since may effect na eh. Wala na akong magagawa. Siyempre, nakipag-date pa ako nun, nakipag-salamuha sa ibang tao. So, naka-cup na lang ako all this time. And then, pan-third month yung May, kasi nag-start ako March, April, May. Yan. Nung May, anong nangyari nun, nag-stop yung hair fall. Dati nagsashampoo ako, nakakuha ako ng mga... Basta ang dami nakakatakot. Parang meron dito, ang dami. Tapos, nagsashampoo ako, unti-unti, dati makakapal yung nawawala. Ngayon, parang yung maninipis yung nawawala, parang malilit na strands na yung nawawala. Kada siya, sige, tuloy-tuloy ko lang. So, ito lang tuloy. Bili lang ako ng bili nito. Tapos, kung sa gabi nito, sa morning, ito naman. Yan. Walang sponsored ulit Guys, walang sponsored sa lahat ng sinasabi ko lang yun. Lahat to, personal use ko. Walang nagsabi sa akin na gawin ko to. Gusto ko lang talaga makatulong sa'yo na nasa hair care journey rin and gusto rin or ma-save pa yung buhok nila. And ma-prolong din yung buhok nila. Ako naman, wala naman akong care kung mag-choose ka magkalbo. Pero personally lang, baka may katulad ko lang siguro na personally na ayaw pang i-let go yung buhok nila. So ito, sinasabi ko yung video pa. Sinasabi ko itong video to para sa'yo, na nanonood. And kung ikaw, may kilala ka sa families and friends mo na nakakalbo na rin and gusto mo silang tulungan, baka makatulong tong video na to. So, after nun, nag-start na yung confidence ko since bumabalik na rin yung hairline ko dito. Bumabalik na naman siya. May balahibong pusa na naman. Tapos mahaba na siya. Dati kasi hindi siya mahaba. Parang nawawala lang siya. Itong mahaba na siya. Tapos, ito talaga yung good sign. Kapag naliligo na ako, wala na siyang... Di ba twice ako naliligo sa isang araw? Pag nag-shampoo ako, wala nang buhok dun sa shampoo. Pag nag-shampoo ako gano'n, wala na. Tapos kung meron man, isa, dalawa. Hanggang dalawa na lang. Tapos, kung meron man isa, sobrang ninipis na strands. Hindi na siya yung mga madami na makakapal na buhok. So talaga nalalaglagan. Wala nang ganun. So, nagsimula. Tapos, inayos ko na siya. Ang ginawa ko, nagpa-short hair ako para sabay-sabay yung tubo. Sobrang ano yun. Nung pa-short hair ako, grabe talaga. As in, wala na dito. So, tinis ko lang talaga. Lagi lang ako nakakap. Tapos, alam ko lang na wala nang hair fall. So, may new beginnings na yung ating shedding phase. Tapos na yung shedding phase. Growth phase na. Tinuloy-tuloy ko lang hanggang sa, ito, makapal na siya ngayon. Tapos hindi ko muna siya pinagupit, parang sabay-sabay. Lagi ko lang pinapagupit yung sa sides. Hinaya ko lang tumubo yung dito sa top. Ngayon, hopefully kita nyo. Yan, yan. Medyo pawis ako. Yan, dati wala yan as in. Yan, wala. Hopefully nakikita nyo yung aking mga baby hairs. Tapos yun, kumapal na rin dito. Hindi na siya in a way halata na nakakalbo ka. Ganun, andun na sa part na ganun. Hindi na siya yung nakakahiya. Tapos pwede ko na siyang i-style in a way na hindi ata nakakalbo. Tapos ito, yan, wala yan dati, yan, umahaba na sila dyan. Tapos yan.
Kita niyo naman dun sa parang previous video ko, nabanggit ko rin na nasa hair care journey ako. And yun. Yun lang, hopefully makatulong tong video na to. Ito yung mga products lahat. Grower, top talaga, grower. Kung gusto niyo talaga wala na kayong pag-asa, tingin niyo wala na kayong pag-asa, ito na. Start tayo sa internal naman, yung iniinom na minoxidil, tsaka iniinom na finasteride. Sa minoxidil, siguro may little bit of, siguro increase of heart rate. Pero hindi naman siya sobrang nakakadagundong. Parang heart rate than usual. Siguro parang nag-fat burner. Sa mga fitness na gym bros ko dyan, parang nag-fat burner ng less. Parang divide mo yung fat burner sa half, parang gano'n. Yun yung effect sa minoxidil since parang ini-increase na talaga yung heart rate. Tapos ang side effect is tutubo yung other hairs. Side effect pala yun yung mga side effect. Yung discuss yung mga side effects. Sa finasteride, since yun nga, yung first week mo na yung finasteride, ito, yan. Nag-switch kasi ako from dito, tapos bila ako na dito. Wala na yung effect na sinasabi dun sa yag balls na medyo masakit. Other side effects, I think yung sa balahibo mo sa other parts, since ano siya, internal, lahat medyo kakapal siya. Tapos meron rin ako dito sa may mga braso. Dati wala to, nung bata-bata ako. Mga teenager ako, wala yan. Ngayon, tutubo siya. Since okay lang naman din, wala naman din akong kaso doon. Since okay lang naman na isa lalaki na balbon. Okay lang, hindi naman yung sobrang-sobra na magiging unggoy na. Kasi medyo may facial hair ka dito, increase din yung mga yan. Pwede naman, pwede naman sinishave yun. So, wala yung sa akin, basta complete set of hair. Yun yung top 1 natin, yan, grower. Hopefully, pwede ka YouTube itong mga products na para lang sure. Pero kung talagang isa lang product, medyo siya medyo nasa pricey side siya. Ito dito na lang ako. Tapos, alagaan nyo na lang mabuti yung hair. Ayan, sa gabi ito. Tapos ito, para sure, so kung mas matapang na minoxidil. Piling ko mas matapang to na minoxidil. Tapos yun, drop ko na yung iba. Drop ko na, ito lang yung pinakamalaki essential. Tapos ito, once a week or twice a month, pwede rin to. Yan. Para lang mabuhay yung malagyan ng nutrients. Micro wounds para malagyan ng nutrients. And then syempre ito. Yan, kaysa mag-supply ka, walang damage since rubber to. Yan ang mga products. Active, yan. Yung mga topical natin. Minoxidil plus finasteride and other key ingredients nakalagay sa product. So ako, 5% minoxidil. Para siyang alcohol-based. Meron kasi silang parang oil-based. Ito na lang piliin nyo. Yung parang alcohol-based. Pero ito, top 1 grower. Search nyo sa Shopee. Yan. 1 mg ng Fina tapos 2.5 mg ng minoxidil. Top 1. So yun lang, kung may mga questions kayo, yun muna ang sa ngayon, follow through na lang ako. Yun lang yung gusto ko lang bigyan lahat yung ginagawa ko all throughout the journey in one video. So, morning, pag-ising, morning din to, 1 tablet lang per day. Pinapap mo lang, isa, tapos go on with your day. Tapos kasama yun ng, syempre, proper exercise, sleeping, huwag naman sirain yung katawan mo since kaya natin to ginagawa on top of healthy living. Meals, sleeping, exercise, ganyan, since fitness pa rin naman ang channel natin. Dito lang ako lang yung mga ka-gym ko, gym bros, or ating mga lahat ng men dyan na panort. Or kung women ka, asawa mo, boyfriend mo, family mo, pinsan mo na lalaki, nakita mong nakakalbo. Recommend mo itong video na to. I got you. Hopefully this helps. Kung may questions kayo, let me know. DM me in the comments, let me know. Ito lang ako. Jim here. Welcome sa iyong hair care journey at fitness journey. We'll be uploading videos naman for fitness. G time! Let's go!